Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon lang ako guys nakapag-vlog kasi kakatapos ko lang maglaba. So medyo madaming nilabhan ng ate nyo. Pero hindi naman ako masyado guys pagod na pagod kasi naman ay dinahandahan ko lang yung paglalaba, hindi ako nagmadali. Kasi naman si partner ay nagbabantay dito. Always naman guys, kapag naglalaba ako, siya yung nagbabantay dito. So for today's video, mga kasari, is pricing tips ang i-share ko sa inyo. May mga certain items ako, certain paninda dito sa harapan ko na bentahan ko lang noon, ngayon ay puhunan na siya. So mahirap man sa atin mga kasari ang palaging nagtataas tayo, yung parati tayo nagpa-price increase, pero kailangan talaga nating mag-price increase para na rin sa sarili natin, para may tubuin po tayo kahit papano. Dahil sa dalas na magtaas ang mga items or mga paninda, talagang minsan nagiging struggle na din natin bilang isang tindera kung paano tayo magpapresyo sa ating mga paninda, kasi hindi lang naman tayo basta nagtataas, isinasaalang-alang din natin yung kapakanan ng mga customer. At the same time, ayaw din natin na yung mga customer is masyadong magtataka bakit ang laki ng itinaas. Kaya para sa atin mga tindera, mahirap talagang mag-adjust. Ano yun? So, ako ay nagbabalik mga kasari. Meron lamang nag-cash out. So, pagdating dito ay nasend na pala 300 pesos. So, may mga ganyan customer guys dito sa sari-sari store. Buti na lang maliliit. Yung mga nagsesend agad-agad, maliliit na amount lang. Paano kung mga 50k, 40k, tapos bigla na lang isesend ang walang pasabi, 'di ba? Minsan nakakainis bilang isang tindera. Dapat magsasabi ka muna bago ka mag-cash out or bago ka mag-send ng pera. So, may tao lang dito guys sa harapan. So, ayun nga, nagiging struggle natin is yung pagpepresyo, pagpapatong ng panibago sa ating mga paninda, pero kailangan nating mag-price increase para may tubuin naman tayo at may kitain tayo. So eto guys, may mga items ako dito na dating bentahan lang natin, ngayon ay puhunan na lang. Like eto mga kasaring Argentina corned beef. Eto nabili ko sa halagang 35 pesos na dating bentahan ko lang noon. Ngayon bentahan ko na nito is 38 pesos. Nag-additional lang po ako ng 3 pesos. So, ayan. Dating bentahan ko lang noon. Ngayon, puhunan na. Wala tayong magagawa kasi patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. At tataas pa din po yan ngayon dahil magpapasko na. Ayan guys. So, ako ay nagbabalik. May tao lang kasi dito guys kanina sa harapan. Kitang-kita ko na nagbablog ako. So, tapos na tayo doon guys sa Argentina corned beef. Dito naman tayo sa Sunrox Color Safe. Relate ba kayo mga kasari? Kapag may bumibili nito, kulang yung dala nilang pera. Minsan sa puhunan lang yung dala nila. Hindi nila alam na malaki din ang itinaas ng Sunrox na ito. Ang puhunan na po nito ay 26.50. 30 na po ang bentahan ko nito. May tao lang guys. Ayan, pasensya na mga kasari at tayo ay pahinto-hinto na sa pagbablog. So, ayun, kapag may mga bumibili nito, parang nagtataka sila sa presyo. Pero hindi nila alam, sakto lang talaga yung tinutubo natin dito. So, ang hirap guys mag-explain sa customer. Pero may mga customer naman na madalas nakakaintindi na mataas na talaga ang mga bilihin ngayon. May dumaan lang guys na maingay na motor. So, dito tayo next item. Wala akong Nescafe Classic na 20 grams. Dito na lang tayo kasi ang laki din naman ng itanaas nito. Itong Great Taste Granules. Ito guys, 29 na yung bentahan ko. Pero dati ang bentahan ko lang nito ay nasa 27, 26. Pero ngayon guys, ang puhunan nito, yun na, yung dating bentahan natin. Parang ang puhunan nito 27 pesos. So, 2 pesos lang po yung patong ko dito. Ayoko po siyang ipantay sa Nescafe kasi ang dahilan ko is parang mas kasi ang Nescafe mas mahal ng konti. Kaya ito, ginawa ko lang 29 kahit dos lang yung patong ko.
Yun guys. Pero dapat nga 30 na din to. Pero ayun, next na magtaas siya, gagawin ko na din siyang 30. Mabili kasi itong ngayon guys, itong ano, pati na rin yung Nescafe, kaya ubos na din. So, may tinda din akong Great Taste, yung premium, yung Pino. Ito kasi hindi siya Pino. So, merong gusto ng Pino. So, ayun, 29 din yun. Tapos guys, ito, Nescafe Original. 'Di ba 16 na bentahan natin ito, sa iba 17, may 18 pa nga. So, ang patong lang natin dito kada twin pack is 2. Kasi 14 talaga ang puhunan na nito. Minsan may nagbabayad pa rin guys ng 15. Hindi ko na inaano. Hindi, sinasabi ko sa kanila, parang hindi ako pumapayag guys na 15 lang. Kasi piso na lang tutubuin natin, 'di ba mga kasari? Tapos, yung iba, wala namang nagko-compare dito guys. Kasi, yung 16 pesos na bentahan ko dito, mura pa nga yun kaysa sa ibang tindahan dito. Kaya walang nagre-reklamo. Meron lang talagang mga nagbabayad na akala nila 15 pesos pa rin ang mga kape. Pero, sinasabi ko sa kanila na 16 na po ang kape. Minsan, madalas kasi may bumili sa akin ng 2 twin pack nito. Tapos 30 lang yung binabayad. Sinasabi ko sa kanila, kulang pa po ng 16 na po ang kape. Sabi ko, nagtaas na po ang kape. So, ayun, kailangan natin guys mag-explain sa customer na tumaas na yung item para hindi sila magtaka. And, ayun, para hindi din nila isipin na masyado tayong overpricing kung magpresyo sa ating mga paninda. Ngayon kasi mga kasari, ang teknik ko dito sa pagpepresyo ng aking mga paninda, kapag kaya pa at may tinutubo pa na pasok sa iniisip ko na dapat tubuin sa item na yun, kapag nagtaas siya ng konti, nire-remain ko pa rin sa bentahan ko. Pero kapag alam ko na sobrang liit na ng aking tubo dun sa item na yun at ang laki ng itinaas, dun ako nagpa-price increase, dun ako nag-a-adjust. So, hindi ko na iniisip guys yung customer doon. Mas iniisip ko na ngayon is yung kikita pa ba ako, ganyan. So, lagi kong iniisip guys ngayon sa panahon na to kasi lahat naman nagmamahal. So, lahat din ng item na nagmamahal, kailangan din nating mag-price increase para na rin sa negosyo natin at kumita tayo kahit papano. Kaya nga tayo nagnegosyo is para kumita kahit papano na nasa bahay lang tayo, 'di ba, mga kasari. So, yun lang naman ang ma-share ko dito sa ating vlog guys. Ang daming hirap na mga tindera sa pagpepresyo ng kanilang mga paninda. Pero lagi po nating iisipin na mas uunahin po natin yung kapakanan po natin. Pangalawa po ang customer. So yun po mga kasari. Hindi pwede na ang patong lang natin sa lahat ng item is piso. Wala po talaga. Lugi pa sa pagod. Kaya wait lang mga kasari. Ay, nakakapagod. Naglinis ako mga kasari ng milagro ng mga alaga ko. Kaya ang tagal kong bumalik. So dito ko na rin tatapusin mga kasari itong aking vlog. So wag na kayong mag-struggle mga kasari sa pagpepresyo ng inyong mga paninda. Madali lang yan. Lahat naman ng customer ay makakaintindi kapag in-explain natin sa kanila na yung mga items ay nagtaas na talaga. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!